Kayo nandito ako? Yes! Siyempre, alam ko, mas happy kayo dahil bukod sa nandito yung may-ari, nagbigay pa ng time para magbigay ng konting training para sa inyo. Sino ang nandun sa bahay ni Elnie kahapon, kagabi? Sino? Wow! So kayo na yung nakakain na, sumaya pa, yung iba na bunot pa, ha? May inuwi pa, sangka pa. Tapos dito may training pa. Yan. After ng training, may picture taking pa. Bawing-bawi kayo. Sino dito yung ngayon lang ako nakita personally para may idea ako? So may mga bago din, ano? Sino dito yung members na? Taas na kamay, mga members. Ayan. Sino naman dito yung baliw na gusto niya na talaga magbago ang buhay niya? Taas ang kamay! Ayan. May mga hindi nagtaas ng kamay. Bakit kaya? Anyway, bakit ko tinatanong yun? Simple lang. Kasi we are in a business wherein it will change your life. Sabi mo nga sa katabi mo, babaguhin ang buhay mo. Babaguhin ang buhay mo. Pero tanungin mo siya, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba? Dapat nasagot mo, oo naman. Oo naman. Pero maniwala kayo sa hindi. Tingnan nyo ngayon katabi nyo. Mukha ba talagang yayaman yan? Ha? Hindi nga, ito to. Hindi nyo pa tinitignan, nag-GS na kayo eh. Tingnan nyo muna. Ha? Kasi ang taong gusto at alam mong iyaman, iba yung aura niya. Alam mo yung nanilisik yung mga mata? Hindi yung demonyo ha, iba yun ha. Baka mamaya, mga ganun ha. Demonyo ang tawag doon. Ano yung nanilisik? Yung willing siyang matuto, willing siyang magsakripisyo, willing siyang kahit anong pagdadaanan niya, basta lang magbago ang buhay niya. Yan. Yun yung pinanggalingan ko. Kung bakit ako naging successful, bata pa lang ako, gusto ko talaga maging successful. Gusto ko maging mayaman. Dahil una, masarap maging mayaman. Totoo. Di ba, pag nakakita ka ng mayaman, nakakaingit. Itsura, lakad, salita, amoy, lasa. Ay, hindi, walang lasa. Di mo naman malalasahan yun, di ba? Pero, iba yung aura ng mayaman. Tama ba ako? Pagka mahirap, alam mo rin mahirap. Di ba, ramdam mo rin yung pagsalita. Naalala ko pag ako pupunta sa mall, lalo yung mga pangmayayaman, Rustans, mga ganun, nakakarpet, mamahalin yung mga... Pagka pumunta ka doon, minsan titingin ka, may lalapit sa'yo, sales lady. Pag walang pera, ganito itsura. Ha? Tama. Walang voice, walang dating. Pero pag mayaman, maniwala kasi hindi, na-experience ko to. Pag may pera ka na pala, pag sobra-sobra, pag ikaw namili, di ba normally pag titingin ka ng damit or mga sapatos, di ba unang tinitingnan? Yung presyo o yung itsura? Itsura muna. Pero pagkakita sa presyo, ay! Balik. Tama? Pero pag may pera ka, maniwala kasi hindi, wala kang pakialam sa presyo. Basta bagay sa'yo, bibilin mo. Kasi meron kang pambili. Pero pag wala kang pera, kahit gusto mo na. Hanggang tingin ka na lang. So, it is very important na kayo, habang nag-upisa kayo, magkaroon kayo ng, alam mo yung feeling na parang, alam ko para sa akin to. Alam ko magbabago ang buhay ko. So, believe it or not, maraming successful ginagawa yan. Kailangan you have to know that you have already arrived. Ano ibig sabihin nun? Mamayang gabi, gawin nyo to. Nung nag-upisa ako, lagi ko pong ginagawa to. At please lang, i-try nyo. Doon nyo malalaman kung magiging successful ka o hindi. Bandang mamayang alas 12 ng gabi. Kailangan eksaktong alas 12. Magdala ho kayo ng mas maganda, kung may flashlight o kandila, mas maganda. Hindi, biro lang to, no? Titingin lang kayo sa salamin. Tapos titingnan nyo yung sarili nyo. Kakausapin nyo yung sarili nyo. Sasabihin mo, yayaman ka ba? Yan, yung mga ganun tanong. Pinakamaganda, sabihin mo na sa sarili mo, yayaman ka. With all conviction, sabihin mo. Magugulat ka, may magsabi sa harapan mo, yayaman ka. O, ikaw din yun di ba? So, kino-convince mo yung sarili mo. Because no one can convince you except yourself. Ikaw din. At kung sino man ang magiging reason para mag-fail ka, walang iba, kundi yung sarili mo. Never ever tell anyone or blame anyone
Na kaya ka nag-fail kasi yung nanay ko, yung tatay ko, yung kapatid ko, yung downline ko, yung upline ko, ang dami na sinisi, pati nga yung presidente, sinisi na eh. Sinisi pati yung Pilipinas, ang dami sinisi, pero never niyang inisip, bakit hindi mo sisihin ang sarili mo? Ayan? So, ang topic ko is very simple. In order for you to become successful, kahit saan ka dalhin, you have to be a leader. You have to step up, you have to be a leader. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, dapat leader ka. Lagyan mo ng konting kwan, dapat leader ka. Ganon. Ayan. In any organization, sino ang binabayaran? Sino ang malaking kita? Sino ang magandang buhay? Kundi yung mga taong they lead. Nakuha niyo ako? Ngayon, in this business, para malaman mo kung leader ka, pag-usapan natin yun. Kasi kahit anong pang sabihin natin na maging leader ka, ano yung gauge? Paano malaman na leader ka nga? Sa itsura? Well, one thing din yung itsura, pero ano talaga eksaktong reason para malaman na leader ka? Pero bago natin pag-usapan yun, ang una natin pag-usapan, paano malaman kung active yung downline mo o hindi? Ewan ko, na-train na to sa inyo, pero I've been doing this for how many years? I-train ko to. Kasi ito yung fundamentals para malaman mo. Paano malalaman kung active yung downline mo? Teka, baka mamaya hindi ka active. Yun mo nang tanungin mo sa sarili mo, baka hindi ka active. Number 1, paano malalaman na active? Uma-attend ng lahat ng trainings. Kailangan religiously. The word religiously, alam niyo ba ibig sabihin ng religious? Ha? Kumbaga, panata. Pag sinabing training, attend. Walang no-no. Kahit anong oras, kahit saan, basta training, a-attend. If you keep on attending trainings, parang sa school, di ba wala kang choice? Umuulan, mainit, pag may pasok, papasok. Tama? Kasi kung lagi kang absent, malaki ang chance, babagsak ka. And kung gusto mo maging honor, ay kailangan perfect ang attendance mo. Make sense? Ganon din sa training. You have to immerse yourself sa different kinds of training. Merong magagaling na speaker, may hindi hindi masyado magaling. Regardless kung magaling o hindi, attend. Why? Dahil mina-mindset mo yung binabago mo yung mindset mo. Clear ba? So ulitin ko ha, para maging active, kailangan attend. Attend, attend, attend. Ako po, may-ari na. Mayaman na. Successful na. Marunong na magsalita. Pero you know what? Uma-attend pa rin kami ng mga trainings until now. Kailangan tuloy-tuloy ang knowledge, ang learnings. Number 2, paano malaman na active ang isang distributor? Kailangan gumagamit ka ng produkto, believe ka sa produkto, at nag-share ka ng products. So question, tanongin mo sarili mo, ako ba? Ginagamit ko ba religiously yung products? Na-try ko na ba lahat ng products? Baka hanggang ngayon, hindi yung pa na alam kung ano itsura ng toothpaste natin. Diba? Pag ginagin, ay green! Naku, panis na to, panis na. Nakuha niyo ako? Kailangan alam mo, kailangan na-experience mo. Kailangan gumanda ang kutis mo, kailangan nag-glow ka. Baka mamaya hindi nyo pa na-try yung products. Kailangan religious ka. How can you convince someone kung ikaw mismo, hindi mo na-try na experience yung products natin? Worse, wala kang belief sa products natin. Ay, hindi ka talaga pwede maging successful. You have to love your own products. You have to believe in your products. Kailangan yung naalala ko nung nag-upisa pa lang ako sa ganitong business, ang kasabihan namin, pag sinugat mo ang kamay ko, ang lalabas dyan, hindi dugo. C24/7. Ganon kalalim yung belief namin sa products. Dapat ganon din kayo. And of course, dapat nag-share kayo ng products. Yung ginagawa ko before, sino meron dito kahit anong product? May dala dito kahit ano. Anong product ang dala nyo? Kahit basyo lang, ayun lang laman. Yung box naman. Oo, yung box naman. Yan. Ayan. Complete. Peram. Okay. Alam nyo ba, para malaman mo kung active ang isang distributor, lagi siyang may product na dala. Sa bahay, naka-display ang products. Nakuha niyo ako? Pagka may kotse, may product sa kotse. Sa bag, automatic, may
product sa bag. Pag walang product, hindi ka active. Nakuha niyo ako? Ako, nung bago pa lang ako, wala akong kotse. Wala akong masyadong dalang bag, pero lagi madalang products. Pag may kausap ako, automatic yan. Alam ko, kailangan mabentahan ko yan. Anong ginagawa ko sa product? Nilalagay ko dito. Automatic yan. Tapos, kuha tayo ng sample dito. Sino ba pwede kong yayain dito? Babae. May itsura. Ha? Yung single. Ha? Joke lang. Kahit sino, pwede mag-volunteer. Yung kaka-join lang. Meron ba dito kaka-join lang? Mga 2 months, 3 months? Parang ayaw nyo Magbibigay pa naman ako ng pera. Ilang months na? 4 months? Hindi, 3 months below eh. Ilang months? 3 months. Halika dito. Gusto mo ba ng pera? Ako rin, gusto ko rin eh. Para tayong gusto. Halika. Ito, mga training na binabagsak ko before nang gupisa ako. For example, may kakilala ako. Magmi-meet kami. Or dadalawin ko siya. Anong pangalan natin? Ana Marie po. Ana Marie. Ilang taon na? Okay lang ba? 23 po. So, bata naman ito, 23. Single, hindi? Single. Oh, single. So for example, si Ana Marie, kaibigan ko. Magdadala ako ng product. Siyempre, yung product na dadalhin ko, dapat yung alam kong kailangan niya. Alam, magdala ka ng product din niya kailangan. Nakuha niya ako? So, pag-aaralan mo, ano kayang kailangan nito? For example lang, meron ka ba nararamdaman? Sabihin natin kailangan niya ng eye glow. Sabihin natin eye glow na lang, di ba? Gusto niyang lalong gumanda. Ilalagay mo to sa ilalim ng kilikili mo. Bakit? Kita kayo ngayon. Ana Marie, di ba? Hi, Ana Marie, kumusta ka? Kumusta? Uy, kikis nga, Talaga to, kikis nga. Binibiro. Joke lang. Peace tayo. Pero gusto mo ba? Sabi niya, hindi mo pakali, kunyari lang yun. Si Ana Marie, nakita kami. Habang nag-uusap kami ni Ana Marie, yung products na nasa loob nasa kilikili mo, teka, nahirapan ako eh. Sige, ganyan na lang. Kunyari, siyempre wala kang mic. Alam kami dala kang mic, di ba? Parang si Raulo ka na, kamusta ka na? Parang habang nag-uusap kayo, kwentuhan kayo, tapos anong nangyari? Siyempre, yung product, ilipat-lipat mo. Tapos, anong nangyari? Hindi nga, grabe naman yan. Tapos, ganun ba? Question, mapansin niya ba? Yes! Panay-lipat mo eh. So, anong gagawin mo? Tatanong niya, ano ba yung nililipat-lipat mo? Siyempre, di mo pinupush, pero nagtanong. Di sasabihin mo, ito ba? Naku, C24/7 to, o complete to, or iGlow to. Ikakwento mo ngayon. Indirectly, binibentahan mo siya. Actually, para sa tita ko to na nagpapaganda. Kasi gusto niya gumanda ang kutis niya. Ito, vain. Gusto rin maging maganda. Kasi gustong... So ngayon, magiging interesado siya. Nakuha niyo ako? Pwede mo mabentahan. So, ngayon, pag hindi niya pinansin, at basang-basa ng kilikili, yung pawis ng kilikili mo, di ba hindi ka naman nagbebenta dahil maging mapahiya? Di mo sabihin, kahit basang-basa na yun, dire-diretso lang, sige. Pero sa susunod na magkita kayo, magdala ka ng bago, yung hindi nabasa ng pawis. Di ba? Gagawin mo, hawak mo na. Huwag mo na ilagay sa kilikili mo, hawak mo na. Pag nakita kayo, uy, Ana Marie, kumusta ka na? Grabe naman. Uy! Ay, sus! Di ba? Ay! Kakaw niyo ako? Idudot-dot nyo. Siyempre, kada dot-dot mo, ano ba yung dinudot-dot mo? Di ko kwento mo ngayon. Tama ba ako? Ngayon, paano kung wasak na yung kahon? Hindi pa rin tinatanong. Tandaan nyo, huwag ka maging pushy. Di huwag mong sabihin. Kahit warak-warak na huwag mo sabihin. Pero sa susunod na magkita kayo, i-plastic mo na. Dagdagan mo ng bato. Ihampas mo. Thank you, Ana Marie. Thank you. Sino mayari nito? Thank you. Thank you, O, di ba? So, dapat ikaw mismo, willing kang mag-share.
willing kang gumamit. Bakit? Pag hindi ka nag-share ng products, remember, ang products natin, majority, food supplement. So, question ng iba, Sir, bakit natin pinupush yung food supplement? Remember this, hindi natin dapat i-erase ang food supplement. Yung iba sa inyo dito, puro recruit. Nakalimutan ang product. Bakit importante ang product? Kasi, ang products, number one, food supplement, it builds loyalty. Ano ibig sabihin nun? Kahit hindi mag-active yung downline, pag yan gumanda ang experience niya, hahanapin niya at bibilin pa rin yan. So kahit may malaki kang network, pero pag yan mga yan gumagamit ng produkto, kumikita ka pa din. Nakuha niya ako? Number two, nauubos yung produkto. Ano ibig sabihin nun? Pag naubos yung produkto, bibili ulit. Make sense? So it is important na kayo as a networker, as a distributor, gumagamit ka at nag-share ka ng product. Teka lang, baka nawawala kayo. Ano yung una ulit para malaman mo kung active ka? Umaten. Ano yung number two? Gumagamit ng product. So, number three, paano malaman kung active ang isang distributor? Nag-i-invite. Laging may bit-bit. Laging pag umaten siya, may kasama siyang bago. Hindi pwedeng puro ka-attend. Ikaw lang mag-isa. Power, grabe, payaman. Asan downline mo? Wala. Ako lang. Hindi pwede yun. Kailangan manghatak ka, manghakot ka. Kahit anong mangyari, hatakin mo, sako mo, kadena mo, kalad ka rin mo. Tulak mo, ay, tasok ka, teka lang, bakit? Basta pumasok ka. Ha? Dapat agresibo kayo sa pag-invite. Hindi pwede yung, invite kita. Hindi pwede. Kailangan baliw ka. Kailangan maramdaman ng tao, there is something good sa ginagawa mo. Alam nyo ba, isa sa mga na-experience ko, kailangan ng karakter mo magbago din. Ano ibig sabihin nun? Parang sa bahay, kung dati tamad ka, kung dati, hindi ko alam yung term, yung magulo sa kwarto mo, hindi ka naglilinis, makalat, yan. Kailangan magbago, mag-change. Bakit? Hindi man sila sumali sa'yo, alam nilang may ginagawa kang maganda at tama. Kasi nagbabago ka eh. Kung dati hindi ka pala mano, kung dati hindi ka pala respeto, babaguhin mo yon. Something needs to change. Para yung mga kaibigan mo, barkada mo na dati, akala na, pala mura yan eh, ba't ngayon din na nagmumura? Pala utang yan ah, ngayon din na utang. Kumukuha na lang. Hindi, joke lang. Ibig sabihin, kailangan makita nila yung positive difference. Bakit? Pag nakita nila yon, may ginagawa itong maganda at tama. Tapos lagi excited. Kung dati, pag ang pinag-uusapan yung mga kaibigan nyo, mga kapatid mo, kamag-anak mo, buhay ng may buhay, ngayon pag pinag-usapan yun, ayaw mo na. Ang gusto mong pag-usapan, mga pangarap na. Pagbabago ng buhay. Bakit? Nasa empowered consumerism ka na. Dati, pag ang kausap mo, gustong-gusto mo yung mga, nag-away, may nangyari sa kanila, grabe. Dati, pag ganun ang gusto mong pag-uusapan, ngayon di na. Wala ka ng pakialam. Kasi nagbago na ang pananaw mo sa buhay. Ang importante ngayon, yung magbago ng buhay mo. Clear? Yan. So dapat, number 3, lagi kang may dala. Kahit anong mangyari. Kahit mapahiya ka. Ako, alam niyo ako, wala pa ako sa sakyan. Pagka may pila sa tricycle, o kahit sa Jollibee, pipila ako, di ba, kakain ka sa Jollibee, pipila ako ganun. Tapos may makita ako mag-asawa. Nangyari to ilang beses. May mag-asawa, nag-uusap. Sasabihin ko na sa likod ko, excuse me, saglit lang ha, may kakausapin lang. Malapit lang, bilis lang. Lalapitan ko. Ang uso pa nun, wala pa mga cellphone nun. Clear file, alam mo, parang clear book. Yung sinusuksok mo sa plastic na gano'n, tapos papakita mo. Excuse me, I know this is awkward, pero mabilis lang to. Kasi nasa empowered consumerism ako. Ito yung company, ito yung pinakita ko yung mga successful, mga product. Ang bilis lang. Yung mag-asawa nakaganon, no? Siyempre, kumakain, iba bigla kang, wala akong pakialam. Banat. Tapos nag-iwan ng calling card. Thank you, pasensya na, balik na ako. Alam mo, after 6 months, hindi ko na inisip yun. Sa dami ng binigyan ko eh. Tumawag. Naalala mo kami, yung sa Jollibee, sabi sa lublub ko, pero sa lublub ko, sa dami ng binigyan ko, maalala ko pa ba kayo? Kami yung mag-asawa sa gantong lugar. Kasi matagal na akong kinukumbis sa asawa ko na pakinggan namin yung offer mo. Pwede ba marinig namin?
Sa dami na binigyan ko, may tumawag. Alam mo, naging successful yun. Jeep. Pag sumasakay ako sa jeep, wala pang kotse. Namamraspek agad ako. Bago sumakay, titingnan ko sinong tatabihan ko. Ayun. Mukhang may professional. Pasok. Kahit maluwag dito masikip. Pasok, sige. Ha? Makakatabi ko lang siya. Wala akong pakialam. Pag takbo ng jeep, di ba normally saan papunta ang jeep? Di ba saan nakatingin ng tao? Kung saan papunta yung jeep. Tama? Ako, nakatingin ako sa kanya. Pero wag naman yung mukhang, wag naman gano'n, di ba? Yung pasimple na tingnan mo yung gamit niya, naitsura niya, para may pag-uusapan kayo. Napansin ko doon sa folder na dala niya, Far East Bank. Sarado na yun. Pero nakita ko Far East Bank. Sabi ko, excuse me. Kasi pag hinto ng jeep, tumingin siya, chance ko na kasi napatingin na siya dito sa kabilang side eh. Excuse me, matanong ko lang, sa Far East Bank ka ba nag-work? Dati yun, sabi niya. Okay. Eh di kilala mo si Malu. Nag-imbento lang ako. Para may pag-usapan lang. Sabi niya, sinong Malu? Yung maikli yung buhok, yung maputi. Saan branch? Sa Glorieta. Sabi niya, wala namang Far East Bank sa Glorieta. Sabi ko, hindi, yung malapit, doon yung susunod doon. Tapos inip ako na yung topic. Alam mo yung jeep, lagpas na sa bababaan ko. Hindi ako bumaba. Nakuha ko na nag-uusap na kami. Wala na pakialam kahit bumalik na lang ako. Kasi makuha ko lang number niya. Hanggang sa naging okay na kami, nakuha ko number niya, sabi ko, sige, tawagan na lang tayo. So, baba na ako. The following day, tinawagan ko siya, kung available siya. Nakipagkita. Siyempre, bit-bit ko yung upline ko. Upline, tulong. Pagdating na upline ko, present. Naging successful din yun. At marami pang mga pagkakataon na na-experience ko na strangers naging successful. Why? Kasi agresibo ako. Kasi active ako. Kasi bawat tao para sa akin, you'll never know sino. You just have to offer. Huwag ka na mamili. Parang ikaw, di mo naman akalain sasali ka dito. Tama? Many years ago, isip mo bang magiging mayaman ako? Magiging owner ako? Hindi mo maisip yun. Clear? Kaya, katulad ng mga lumang jokes, huwag yung gagayahin yung iba. Kasi kahit saan daw binanatan ng CR. Di ba lalaki, paano pag nag-CR? Nakatayo, di ba? Di ba pag nag-CR, di ba may lumapit, sabi niya, Brad, gusto mo ng extra income? Nagkamali siya ng nilapitan. Sabi niya, sure. Yari, di ba? Paglabas, aray ka, ipuwet ka. Kahit saan, wag lang sa CR. Nakuha niya ako? Biro lang po yun, biro lang. Sa aeroplano, sino nakasakay ng aeroplano? Nakasakay. Nakakita na, para pare-pareho tayo. Yeah? Di ba sa aeroplano, kadalasan tatluhan? Di ba? Tatlo, tama? Madalas, ang gusto niyong upuan, window or aisle. Ayaw niyo ng gitna. Bakit? Masikip Tama? Ako, pinipili ko, gitna. Bakit? Para may left and right kagad ako. Di ba? May dalawa kagad kausap. At pag sasakay ng aeroplano, gusto ko yung last ako. Late. Bakit? Una, wala nang pila. Kaupo na lahat Pangalawa, tatawagin pa pangalan mo. Sikat ka pa. Lahat sila tumitingin sa'yo. Ikaw naman, hindi ka nagmamadali. Dahan-dahan ka pa, naglalakad. Di ba? Pag sakay ng aeroplano, lahat nakaupo na. Dahil late ka, lahat nakatingin sa'yo. Pero syempre, nakangiti ka. Bakit? Baka may kakilala ka. Siya isa mong titinanong yan. Di ba? Baka may kakilala ako dito. Sayang din to, Pagdating ko dun sa upuan ngayon, syempre, may bakante sa gitna dahil doon ako nakaupo. Syempre, pag upo ko ngayon, meron akong pag-uusapan. Pasensya na kayo nalate ako kasi sobrang busy ako kasi dahil sa business ko. Di ba? Meron ka agad topic. Pag upo ngayon, syempre, na-experience ko, tinanong ng isa, ano ba business mo? Nagtanong. Labas ka agad yung file. Kwento ka agad. Alam mo, sabi niya, kikinig lang. Wala akong pakialam. Bakit? Habang lumilipad yung aeroplano, wala siyang magagawa. Bakit? Bababa pa yun? Andun lang yun. Diba? Wala akong pakialam. Ako, diretso. Hindi interesado. Hindi nga nakikinig. Pero ako, sige, banat lang. Bakit? Kasi ang pinaparinggan ko, hindi siya. Yung katabi ko. Interesado. Ano ba yan? Naganda niya na. Di sumali din siya. Nakuha niyo ako? Ito yung kinikwento ko sa inyo mga naging positive. Ang hindi ko kinikwento sa inyo, yung
mga pagkakamali, yung mga napahiya ko. Na-experience ko, merong buntis, nilapitan ko sa jeep. Sabi ko, Miss, anong oras na? May mapag-usapan lang. Sabi ng buntis, buntis na. Sabi ko, ano ngayon? Lalablob ko. Yung pala, baka mami inisip niya kunin ko yung number niya, etc. Type ko siya. Mga ganun. Marami na akong pinagdaanan na nakakahiya. Meron pa nga tricycle. Katabi ko, matanda na. Wala akong pakialam. Labas ko yung clear file. Kita, may mga kilala ka ba may sakit na ganito? Ito, mga sakit, mga high blood, kung ano. Tapos, sakto, yung asawa niya, na-stroke. Sakto, may picture ng mga na-stroke. Oy, asawa ko, may ganyan, ayan. O di, pinuntahan namin. Nabentahan ko ng products. Nakuha niyo ako? So, every opportunity, dapat agresibo ka. You should always invite. Last, paano teka, ano yung una ulit? Attend. Religiously attend. Attend ng attend. Ha? Walang pipiling speaker. Number 2, ano yung number 2? Gumagamit at nagbebenta. Nag-share. Number 3, nag-i-invite. Last, number 4, very important, you communicate with your upline. Dapat lagi ka nagre-report. Dapat lagi mong ina-update yung upline mo. Importante ang communication. So pag ikaw, wala kang pakialam sa upline mo, isa lang ibig sabihin nun, hindi ka active. You have to connect. Clear? Pag walang connection sa upline, believe me, bibigay ka din. Walang pinagkaiba yan sa Panginoon. Pag walang connection sa Panginoon, manghihina ka. Clear? Pag walang connection sa parents, syempre, ano mangyayari sa'yo? Maliligaw ka ng landas. Ganon din sa negosyo to. You constantly communicate with your uplines. So, sabi nyo nga, upline, tawagan kita. Yan. Upline, text kita. Yan. Upline, love you, mama. Yan. Ang pinag-uusapan natin, active pa lang. Active. So question, lahat ba ng 4 na yon ginagawa nyo? Pag may kulang na isa, alam mo na kung saan ka. Hindi pala ako active. Yung downline ko, hindi pala active. Hindi nagbibenta, hindi pa nga nakabenta Hindi nakikipag-communicate. Hindi nga nagre-reply Hindi yan active. Clear? Now, para malalaman kung leader yung downline mo, o ikaw mismo leader ka. Okay. Number 1, siyempre dapat active muna. Ibig sabihin, yung 4 na sinabi ko, yung number 1 na kanina, ginagawa mo na yon. Hindi ka magiging leader kung kulang ka dun sa 4 na yon. Clear? Number 2, sinusulat nyo ba? Pansin ko, yung iba nagsusulat, yung iba nakatingin lang. Alam nyo, importante na sinusulat nyo yung sinasabi ko. Why? Kasi after nito, scientifically, hindi nyo maalala lahat. 20% lang. Baka yung joke lang maalala ninyo. Tama? Kailangan isulat nyo. So dapat, ano yung number 1? Active ka. Ano yung active ulit? Uma-attend? Nag-share? Nag-invite? Communicate. Yan, yung 4 na yan. Pag leader, dapat active ka. Yung 4 na yun, ginagawa mo. Number 2, ang leader, willing matuto magsalita. Willing humawak ng mic. So kung onliner ka, dapat hindi pwedeng puro mga copy-paste. Kailangan willing ka matuto, magsalita. Especially sa offline. Kailangan humawak ka ng mic. Wala kang choice. You want to become successful, you have to be a leader. If you have to be a leader, if you want to become a leader, hold the mic. Kahit hindi ka marunong. It takes practice. Kung bago ka, pag-practicean mo ang mic. Lagi kang apply na ako, pag-share mo ako. Magsalita ako. Kahit di mo downline, magsalita ka, pag-practicean mo yung mga crossline mo. Nakuha niyo ako? At wag yung gagawin yung ganito Bigla kang tinawag ng downline, ng upline mo. Ikaw naman nakaupo. Wag niyong gagawin yun. Fake it till you make it. Pag tinawag ka, kahit hindi mo alam sabihin mo, lakad ka. Pakita mo power ka, grabe. Pagdating dito sa harap, kahit hindi mo alam sabihin mo, sige, banat ka lang. Tip, pag hawak ka ng mic, wag 2 kamay. Isa-isa lang. Una, pangit tignan. Tama? Pag nanginginig ka, ganito itsura mo.
Pagka isa-isa lang, pag nanginginig ka, pasa-pasa mo. Wow, hindi halata. Pag tatayo ka, huwag pantay ang paa. Kasi yung nginig mo, halata yan. Kailangan, nakakaabante yung isa. Sa mga beginner, ha? Bakit? Pag nanginginig ka, ilipat-lipat mo yung paa mo. Di ba? Hindi mahalata yan. Kala nila, uy, grabe, Parang ko, nasanay na sanay, hindi nila, nanginginig ka lang. Tapos, kailangan, huwag kang titingin sa mata. Pag nag-uumpisa ka pa lang. Bakit? Kasi pagka may nakita kang taong, alam yun, ginajudge ka na kaagad. Di ba? May mga, siyempre, ikaw, huwag ka titingin sa mata. Saan ka titingin? Sa buhok, sa noo. O kaya yung parang blanco tingin mo. Pero siyempre, huwag naman yung ganyan. Pawel, grabe talaga, di ba? Parang kami topak naman nun, di ba? Kailangan, sa noo ka tumingin, sa buhok ka tumingin, huwag sa mata. Okay? At, pag hindi mo talaga naman sasabihin mo, madali lang, may escape. Pag hawak ng mic, sumigaw ka, Power! Grabe! Ha? Ganon. Bakit? Pag sumisigaw ka, nilalabas mo lahat ng inig mo. Power! Tapos tatanungin mo yung crowd ngayon, gusto nyo ba talaga ang yumaman? Siyempre sabi, yes! Gusto nyo ba talaga ang yumaman? Yes! Please welcome back, may upline! Anong sabi ng mga crowd? Ang galing ng speaker, grabe. Wala ka naman sinabi. Ano yung tsura ng apply mo? Yari. Fake it till you make it. Dapat marunong kang magsalita. Maging speaker ka. Number 3, ano ba ang leader? Kailangan achiever. Hindi pwedeng fans club. Hindi pwedeng puro palakpak. Kailangan ikaw yung pinapalakpakan. So huwag ka papayag na wala kang income, na wala kang result. Pwedeng matagal, pwedeng ngayon wala pa. Pero darating din yan. Yes. Clear? Yan. And last, finally, so sa mga bago, wag yung mga luma, sa luma alam na to Sa inyo ko itatanong, paano malalaman na leader? Tingin nyo lang, sa mga luma, yung mga kasagot, may hug. Tingin nyo lang, paano malaman na leader? Diba? Number 1, active siya. Number 2, speaker siya. Number 3, achiever siya. Ano yung number 4? Paano malaman na leader siya? Pwede kayo mag-guess. Basta bago huwag luma. Ano yun? Yes, apply. Ano pa? Duplicate. Ano ibig sabihin nun? Duplicate. The right term is, you create more leaders. Yan. Hindi pwede ikaw lang. Ang totoong leader, may mga leader siya sa ilalim. Ana Marie, halika dito. Dahil sa nasagot mo ng tama. Halika dito. Bibigyan kita ng... Parang ayaw mo Bigyan kita ng resibo. Nagbayad kasi ako kanina may resibo Ano meron? Ba't nandito ka? 1,000! Hey! Ikaw talaga! Kayo na ka pa, picture tayo, ha? Camera. Yun na lang. Ay, camera mo daw. 1,000. Bigay mo yung 1,000. Hawak mo yung mic. Pakita mo hawak mo. Yan. Congratulations! Kiss na. Yan. Hindi na makakatulog yan. Huwag mong gagamitin yung 1,000, ha? Pag mayaman ka na, balik mo sa akin yan. Naka-frame. Joke lang. Anyway, may natutunan ba kayo? Yes! So, these are the very basic fundamentals of being a networker. Maraming trainings, kaya lang, ang kailangan nyo kasi ngayon, hindi yung mga pangmalalim na training. Ang importante, alam mo, ano yung dapat mong gagawin ngayon. Active ka, gusto maging leader, kailangan, alam mo rin ang gagawin mo. Make sense? So, bago tayo maghiwalay, dahil may flight ako papunta na Manila, iwanan ko kayo ng huling kwento. Yan. Pero, hindi naman siya masyadong nakakatawa. Sakto lang.
Meron sa isang sauna. Alam niyo yung sa spa? Yung medyo mainit sa loob. Yan. Merong 3 lalaki. Isa, Korean. Isa, Japanese. Yung isa, Pilipino. Ay, di ba mainit doon? Nakatuwalya lang sila ngayon, nakatuwalya. Biglang may tututututututut, gumaganon. So, ano yun? Yung Korean, ginanon niya yung kamay niya, tapos nagbasa. So yung dalawa ngayon, yung Pilipino sa Japanese, ginagawa niya. Biglang sabi niya, oh, I'm sorry. I have a microchip in my palm. I'm texting. Oh, walang ganun lupit. High-tech! Nag-text siya. Kausap sa palm lang niya. O di, after no, maya-maya, papahinga sila. Ring! 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 Biglang yung Japanese, ginanon yung kamay, oh. Hello? Opo! Nakipag-usap sa palm! Sabi no, pagkatapos niya, I am sorry, I have a microchip in my palm. I have a phone in my palm. Yung Pilipino ngayon, siyempre, di ba, mainit, doble pawis siya eh. Wala naman siyang ganun eh. So isip siya ng isip, lumabas siya ngayon. Pagbalik niya, oh, alam niya nang gagawin niya. Pag upo niya, mutot siya, pot. Tapos tumayo siya, nilagyan niya ng tissue. Sabi nung dalawa, what's that? I have a fax machine in my back. I'm receiving fax message. High-tech! Ha? Iba talaga Pilipino. Hindi talaga papatalo. Ha? Bakit ko kinento yun? Ang empowered consumerism, or as a whole, Alliance in Motion Global, or AIM Global, we are innovating. So kung ang question nyo, bakit ang daming lumalabas sa bagong sistema, products, meron pa ngayon Bibo, pa-Bibo-Bibo pa. Well, ladies and gentlemen, high-tech kasi tayo. Hindi tayo nagpapahuli. Nakuha niyo ako? Hindi naman kailangan ikaw mag-immerse ka kung saan meron. Ang importante, marami po tayong sistema, product, opportunities. So, ng insurance, hindi lahat para sa lahat ng insurance. Pero may market ang insurance. Food supplement, hindi lahat para sa inyo. Hindi lahat nagkakape. Pero may market ang kape. Make sense? So, ikaw ngayon, hahanapin mo lang yung right market na para sa'yo. Thank you so much for attending. Hindi pa tayo tapos. Bago tayo mag-iwahiwalay, syempre, may isang mas malupit na speaker. Pero, I think, ikaw na mag-intro, no? Alright, so, thank you so much. I hope to see you again. And God bless everyone. Thank you, thank you. Alright, bigyan natin ng milyon-milyon palakpak! Sir John Aspirin, pwede natin ma-request lahat ng mga leaders natin sa Universal Alliance community to take us pictures, co-leaders. Dali sa tabangan. Dito tayo sa harap. Yan. Before alis si Sir John. Yan. Na-excite ba lahat? Na-power ba ulit? Yes, power!